Mga boss, gusto nyo rin ba ng ganitong withdrawal history sa inyong online sabong account? Check this out. Alright, diba? Kung oo ang sagot nyo, bigyan agad ng thumbs up ang video na ito at panoorin ito hanggang sa katapusan. Watch this! Hello, what's up guys? Welcome back dito sa ating channel. Alam ko kung bakit nandito kayo. Isa lang yung rason dyan. Gusto nyong kumita. Diba? Gusto nyong pagkakitaan itong sumisikat na online sabong. Now, don't you worry kasi nasa tamang lugar kayo guys. Okay? So, sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo yung mga ginawa ko kung paano ko kinita yung kanina, yung nasa unahan ng video na ito, yung mga amount na yon. Okay, so i-share ko, ibabahagi ko sa inyo yung mga tips and tricks na ginawa ko dito para at least mapakinabangan natin itong online sabong na ito. Okay, kasi yun, it's actually an opportunity para sa akin. Tinitingnan ko itong opportunity, though yung bad side niyan is sugal na ito, pero the good side naman is pwede mo ito talagang pagkakitaan. However, dapat meron kayong gagawin. Okay? So, panoorin nyo ang video na ito hanggang sa katapusan. So anyways, bago tayo mag-start, disclaimer muna guys. Ang susunod na mga tips ay hindi applicable sa lahat. Hindi rin ito magbibigay ng tiyak na kita sa'yo. Kaya nasa sa'yo pa rin ang desisyon kung susundin mo ang mga ito o hindi. Okay? It's really up to you guys. But once again, let me share these tips and tricks to you. Okay? Simulan natin sa tip number 1. Alright, so tip number 1, dapat good mood tayo para good vibes. So, pag kayo ay magsisimula ng laro sa online sabong, say for example, beginning of the day, kasi most of the time, nagsisimula, actually 24/7 pala yung mga laro. Pero meron kasing iba na 8 AM nagsisimula. So say for example, 8 AM start yung laro, dapat during that time, kung gusto mong sumabay sa pag-umpisa ng laro, good mood ka. Huwag kang maglalaro guys na bad mood. Huwag kang maglalaro na galit. Huwag kang maglalaro na masama yung loob mo kasi ma-attract mo yung bad vibes at baka malasot ka. Okay? So, napakasimple lang naman yan. Now, tip number 2, may kaugnayan sa tip number 1. Kasi pwede natin gawin ito sa cellphone, di ba? Pwede rin sa laptop or computer, kahit saan. Ngayon, dapat tip number 2, maghanap kayo ng lugar kung saan ikaw ay magiging relax habang naglalaro. Dapat walang masyadong ingay, dapat na-concentrate kayo kasi nga, siyempre, pipili kayo di ba? May pagpipilian kayo, dalawang pagpipilian ninyo, meron o wala. Ngayon, hindi basta-basta yung pagpipili niyan guys. Meron pa rin strategy, meron technique na dapat gawin, o hindi yung basta na lang kayo makiklik o yung bahala na. Yun. Kaya dapat yung lugar na paglalaroan nyo is talagang pwede kayo makapag-concentrate. That's number 2. Okay? Next, tip number 3. Maglaan ng sapat na kapital para sa laro. Ngayon, meron tayong warning dyan guys. Gamitin lamang ang pera na handa kang isugal ito. Okay? So, yung kapital na kailangan yung ilabas. So, diba yung balance, yung pera na pagsisimulan ninyo is depende sa inyo. Depende sa inyo. Huwag kayong ito, yung advice ko lang, huwag kayong maglalaan ng kapital na hindi nyo afford na mawala. Kasi nga guys, this is gambling. Okay? Hindi nyo mas ma-assure na yung ilalaan yung pera dyan is lalago at madodoble. So, make sure na yung ilalabas yung pera for capital is ready kayo na mawala. Okay? So sabihin natin parang extra na pera. However, dapat yung ilalaan niyo is sapat na kapital para sa laro. Advisable para sa mga beginners, kagaya ko din, beginners. Huwag kayong pakonti-konti kasi may ibang may ibang nagpapa-load sa akin. Pakonti-konti
pat 300, then 300 na naman, 200, 500, 300, hanggang sa maubos guys. Ang pinakamaganda is isahan nyo. Say for example, 1K nyo or 5K nyo. Bakit? Kasi meron kayong kumbaga, kung buffer, meron kayong amount doon sa capital na yon na ready matalo. Kasi hindi sa lahat ng oras guys ay panalo yung mapipili niyo, diba? Hindi kayo mananalo palagi sa bawat round. So, dapat merong amount doon sa capital ninyo na talagang ready kayong ipatalo. Okay? That's tip number 3. Number 4. Ito na. So, di ba, sisimula na yung bakbakan. Bawat round, okay? Now, tip number 4, guys. 50% ng mga bets mo, piliin ang dehado. So, ibig sabihin, sa bawat taya mo, yung kalahati dyan na, yung 50% dyan, is i-consider mo yung dehado. Yung dehado ang pipiliin mo. Ngayon, magtatanong kayo, bakit naman ganon, boss? Bakit naman ganon, sir? Kasi ito yung explanation dyan. Yung pagpipilian mong dalawang manok na yan, guys, pareho yan marunong lumipad, pareho yan marunong sumipa, pareho marunong pumalo, at higit sa lahat, pareho yan merong tarik. Okay? Ngayon, yung dehado, kapag nanalo, mas malaki yung kita. Tama, di ba? Okay. So, ganun yung punto dyan. Kung kung magtataya ka lang din naman, kung ka na sa dehado. Since, pareho lang din naman, or there is a very big, hindi naman very big, kundi 50% pa rin na posibilidad na yung dehado ang manalo. Ngayon, bakit 50% lang ng mga bets mo ay sa dehado? Kasi, ito tayo sa sunod, ang 50% naman dyan guys, 50% ng mga bets mo, piliin ang manok habang tinitingnan ng alinman sa mga ito. So, i-consider nyo ito guys sa 50% ng mga desisyon ninyo. Una, yung team or may-ari ng manok. Minsan, yung mga derby, diba? Merong team na nakikita natin yung team, yung may-ari. Most of the time, yung mga sikat na team and yung may-ari, yun yung nagiging yamado. Okay? And there are times na yung mga yamado na yan yung nananalo. Kasi nga, magaling yung may-ari. Siya yung nag-champion dati, di ba? Yan, isa sa mga i-consider ninyo. Isa pa, liksi ng manok. Minsan, pwede rin natin yan makita, di ba? Kasi may time para kilatisin, para sipatin yung kilos ng manok. Nakikita natin kung sino yung mas maliksi, kung sino yung mas galit. So, mas nakita niyo yung pwede nyo i-consider yan. Isa pa, yung kulay ng manok, guys. Sa bawat araw or week, hindi ko masyadong familiar dito, pero may narinig ako na meron daw, merong swerteng kulay for a specific day. Say, for example, yung mga puting manok, swerte sa araw na to. Diba? Kung makikita ninyo, kung bawat round ay talagang nilalaro ninyo, may times na makikita nyo may puting manok, palaging nanalo yung puti. Ibig sabihin, swerte siya sa araw na to. May pwede mo i-consider yan, okay? And yung reglahan, alin ba yung reglahan? Yung reglahan is yung makikita nyo sa ibabang part ng video, diba? Yung pula and blue na bilog-bilog, yun yung reglahan. Merong iba guys tinitingnan yan, yung parang may pattern na sinusunod. And based on my experience, nangyayari yan, okay? Say for example, sunod-sunod na pula, sunod-sunod na blue, or alternate na pula, blue, nangyayari yan, and etc. So yan yung magiging 50% ng inyong decision or yung mga bets mo dito sa online sabong. Gets mo yon? Dapat gets mo yon. Okay. Then, tip number 6. Okay. Number 6 naman, magsimula sa maliit na bets at doblehin ng susunod na bet kung ang nauna ay natalo. Guys, so this is kumbaga depende sa capital mo. Depende pa rin to sa kung magkano yung capital mo, kung hanggang ilang beses mo kaya magdoble ng kaya. Say for example, capital mo lamang is 1K. Ang ma-advise ko dyan is palagi ka mag-start sa 100 lamang. Natalo yung una mong 100, gawin mong 200 yung susunod. Natalo yung 200, balik ka sa 100.
Now, kasi maliit yung capital mo. Kung mas malaki naman yung capital mo, say for example, 5K and above, pwede kang 100 pa rin. Ang ma-advise ko is 100 pa rin yung simula. Kasi pag natalo yan, doble mo 200. Matalo pa rin, doble mo 400 hanggang 800. Or kung kaya mo pang i-16. Okay? Kasi, eto yung, kumbaga, pag dinoblit natin kasi to, hindi masayang yung oras, guys. Hindi masayang yung oras natin once na yung dinoble mong amount ay manalo. Okay? However, very risky ang part na to. Okay? Very risky. So, dapat natin tong, kumbaga, i-moderate natin. So, wag kayong, kung hindi na kayang i-doble, balik kayo doon sa 100. Now, depende talaga sa capital. Kung 10K and above, kayo ang bahala. Kung gusto niyo mag 200 kada taya, pwede yon. Tapos, kung natalo, sunod 400 na. It depends on your capability doon sa, sa amount of money na ikakapital ninyo. But, take note, once again, you do this one at your own risk. And dapat meron kayong control. Wag yung madadala kayo, di ba? Minsan, nadadala yung ating emosyon, yung damdamin natin. Talagang, all in ko na to. And, in all in mo, natalo. Wala, ubos na yung pera mo. So, dapat meron tayong tinatawag na at least moderation, control. Huwag kayong masyadong madala sa bukso. Yun yung damdamin. Okay? Alright. So, next, tip number 7, guys. Ito, importante. Pag angat na, insurance na. Huwag kang maging greedy. Okay? Ibig sabihin, guys, say for example, yung 1K mo, naglalaro ka, almost 2 hours na. Alagpas ka pa nga, 2 hours and 30 minutes. Naging 2K na. Uy, pwede ka nang mag-stop. Di ba? Pwede ka nang huminto kasi ibig sabihin, sa araw na to or sa oras na yon, meron ka nang tubo na 1K na doble mo eh. It's 100% na doble mo yung capital mo. Pwede ka nang huminto. Okay? Halimbawa, naman 5K yung capital mo. Tapos sabihin natin right after 2 hours pa rin, naging 8K na. Uy, pwede ka na rin huminto. Saan mo kukunin yung tubo? Saan mo kukunin yung kita na 3K? Di ba? So, wag tayo maging greedy, guys. Kasi ang ayaw natin mangyari dito is right after mong manalo, sunod-sunod, di ba? Sunod-sunod yung panalo mo, yung balik. Sure ball, meron siyang balik, guys. Based on experience, grabe talaga yun. And, dapat matuto tayo doon. Okay? Huwag nyo nang hintayin pa na balikan kayo ng sunod-sunod din na talo. Kasi sigurado mauubos yung balance nyo. Alright? So, pag-angat na, insurance na. So, dito tayo sa tip number 8. Actually, this is the last one na meron ako dito, guys. Kung at this point, nandito ka pa rin nanonood, I would like to thank you. Salamat sa pagtitiwala. Well, actually, ginawa ko lamang to based on my experience. Kasi tinay ko ito, actually, tinay ko recently lang. And, personally, hindi ko talaga, I'm not into this industry. Kaso, nakita ko siya as an opportunity, grab ko. And then, yun, naging effective kasi may ginawa tayong strategy. Ayan. So, yan, tip number 8. Ito naman yung kapaliktaran nung sa number 7. Pag sunod-sunod ang naging talo mo, huminto ka sa paglalaro. So, pwede kang, say for example, hinto ka muna ng 1-2 oras or huminto ka muna sa araw na to, following day ka na. Kasi ibig sabihin, hindi ito ang araw mo. Okay? May times talagang ganyan, guys. Ma-experience nyo yan. May times na lahat ng pinili mo, lahat ng bets mo talo. So, hindi maganda yung araw na yun. Okay? Hindi maganda yung oras na yun. Hinto muna and palipasin. Alright? Okay, so that's actually the last one. And yung last slide ko dito, yan. Good luck at magtamasa ka sana. Kasi alam ko, gusto mo rin talagang, baga, i-grab ang opportunity na ito. And then, kumita sa opportunity online sabong. Though, nandyan yung risk. Pero, wag nating masyadong tingnan masyado as negative yung risk kasi meron naman tayong pwedeng gawin na mga strategies
yan, mga tricks or tips na to ay follow ninyo para at least mas marami yung ating panalo kumpara sa talo. So iwasan natin yung maraming talo kasi guys, mahirap yun. Pag mas marami yung talo mo, GG. Okay, GG ka, good game ka dyan, and baka mabawon ka sa utang, and yun ang ayaw nating mangyari. Iwasan natin mangyari yun. Okay, alright. So I hope nakasunod kayo dun sa ating mga tips na yon. And kung wala ka pa rin account by this time, kasi nga beginner ka, pwede mo check yung description ng video and meron tayo siyang link. Puntahan mo lang, magawa ka ng account. Okay, alright. And kung meron ka namang tanong or gusto mong i-clarify, pwede ka mag-comment sa iba pa. And kung nakatulong ang video nito, bigyan mo naman ng like. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please do so. Subscribe to my channel, guys, para makita-kita pa tayo sa susunod kong video. Alright, so once again, this is Dan. Thank you for watching. See you next time. Bye.